Okay, well, anyway, eto na, pakinggan natin ang ano, itong si itong si dugas nito ni Ace Barbers, eh. Siya nagmamalain sa mga vloggers, eh, pagkatapos gagamitin niya yung pulpito para hindi siya makasuhan ng libel, pero siya nanla-libel, ayan. Siya talagang, mambibintang na yung mga vloggers, bayad ng mga narco politicians and bayad ng mga ano, ng pogo money, ganyan-ganyan. But anyway, ginamit niya ang kanyang pulpito para mangdaot ng mga vloggers, ayan. Speaker, thank you. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Mr. Majority Leader. Mr. Speaker, distinguished colleagues, I rise today on a matter of personal and collective privilege. My subject, the trolls and our adventures with them. Personal as I am their victim. Collective as we have all been victims in one way or the other. The only thing necessary for evil to triumph is that good men do nothing. Thus says Edmund Burke. Republic Act number 10175, or the Cybercrime Prevention Act of 2012, was enacted 12 years ago. Some of the more important provisions of the law, specifically Section 9, mandated that the National Bureau of Investigation, the Philippine National Police, as well as the Department of Justice, to implement the provisions of the law. And Section 10 gave them the powers for this purpose. Section 26 of the same law created the Cybercrime Investigation and Coordinating Center, or the CICC, under the Office of the President for the same purpose, and enumerated its powers and functions under Section 27. Alas, despite these provisions, Madam Speaker, cybercrimes are committed every single minute, unabated and seemingly unstoppable. The lack of visible active prevention, intervention, suppression, and prosecution of the perpetrators is felt by the aggrieved citizenry. Despite the powers given to these agencies, Madam Speaker, criminals are having a heyday every day in the web. We seem to be helpless. To state the obvious, Madam Speaker, dozens or hundreds Teka, criminals are having a heyday? Grabe, no? Grabe, no? is felt by the aggrieved citizenry. Despite the powers given to these agencies, Madam Speaker, Teka lang, ha? Center, or the CICC, under the Office of the President, for the same purpose, and enumerated its powers and functions under Section 27. Alas, despite these provisions, Madam Speaker, cybercrimes are committed every single minute, unabated and seemingly unstoppable. The lack of visible active prevention, intervention, suppression, and prosecution of the perpetrators is felt by the aggrieved citizenry. Despite the powers given to these agencies, Madam Speaker, criminals are having a heyday every day in the web. We seem to be helpless. To state the obvious, Madam Speaker, dozens or hundreds, if not thousands of trolls, probably paid by pogo and drug money, relentlessly attack personalities with total impunity. Putang ina nito. Ina, nakaka-high blood to si Barbers, no? So, you call us criminals. Kaming mga tama ba, Barbers? Kaming nagki-criticize sa inyo, sa trabaho ninyo, in which people paid you for to do? And you are saying probably paid by Pogo and narco politician? Ito ang concern mo, Barbers, ang rekwa and drugs dyan sa Surigao? Are you fucking kidding me?
Ginamit pa niya talaga yung privilege niya for this stupid sentiment, ano? Grabe. Probably paid by Pogo and I mean, who are the vloggers that you are talking about? Sino yung Papa NBI mo na paid ng Pogo and ano? And if you are mistaken, what is your accountability? Eh ginamit mo yung pulpito mo. Magpapa-investigate ka sa NBI, sinulatan mo pa ang NBI, telling vloggers being paid by Pogo and by by drug lords. And if you are proven wrong, what's gonna happen? What's your accountability? Ikaw pa ang helpless? Pangalanan mo yan. Sino-sino yan? Sino-sino yung mga trolls and vloggers na yan? Pero grabe yun, no? Talagang funded ng narco, so, funded ng, paano mo nasabing funded ng droge? So, may evidence ka, sino yung drug lord? So, alam mo, ba't hindi mo imbestigahan sa Quadcom mo? Hindi ba yan ang patawag mo yung drug lord? Pakalanan mo yung, kaya nga ano to yung nangihito, alam mo yon? And this is actually a very, dito mo na talaga nakita na hindi nila kaya yung mga citizens. 'Di ba? So aakusahan niya na lang itong mga nag-aano sa kanila is funded ng Pogo at ng drugay lords. True. Now, tapos pa iimbestiga mo sa NBI. So parang, wait, kailangan mo muna i-connect. Alam mo yun, ang dami mong, you have a lot of assumptions that you need to prove. Pero ginamit niya na yung, ay nako, ano ba to? Ewan ko, kwentong parlor. Kwentong barbers. Nakaka-high blood kasi, you know, ang mga kongresista, when the session is on and they say anything libelous, they are going to be immune. They are going to be immune. Hindi mo madedemanda yan base doon sa mga pinagsasabi niya na bayad ang mga vloggers ng Pogo at saka ng mga Pogo operators, illegal Pogo operators and the drug lords. Pagkatapos, ang target mo, private citizens. Power tripper ang puta. Ang kapal ng mukha. This has been happening for years without let-up, Madam Speaker. They get away with it. That is why they continue to thrive. By the way, kaya masama ang loob mo, Barbers, because after the Quadcom hearing, bumagsak yung survey mo sa Surigao. So kaya ka nagngangangaw-ngaw dyan. It's a business that has become so profitable without having to pay taxes, no liability, and with the pleasure of being able to ruin reputations of people without having to worry about getting caught and punished. The ultimate goal of the trolls, Madam Speaker, is to create chaos and disorder by sowing false information, confusion, fear, and slander their subjects. We must not let them win. Law and order must be preserved to ensure peace and stability in our society. Trolling is the means to destroy this peace and create chaos. These trolls get paid, and we all know that. You all know that, puta. Pakisabi nga kung saan kukunin yung payment. Pasabi, saan kukunin yung payment? The sheer number of trolls and the amount of false information that they flood the web with will give you an idea on the value or amount of money needed to pay them.
Who is the innocent person who is bound to benefit from their trolling? Will this innocent person disburse enormous amount of money and laugh out loud at the false information being disseminated? Obviously, Madam Speaker, the ones funding these malicious campaigns are the ones hurting the most. They are also the ones who have the vast financial resources to pay these trolls. And who could they be? One Parang thing is feeling ni for sure, Barbers, ano siya, no, parang feeling ni Barbers, hampas lupa siya na aping-api. Grabe ako, awa naman ako. Inapi ako ng mga troll. Okay nga. I am so hurt. This baby Barbers is so hurt because inapi ako ng mga trolls. Naawa naman ako kay Barbers. Well, it only means na gusto ko yung may mga trolls. Eh, bakit hindi mo patawag ang Facebook? Ba't hindi ka magpahiring dyan katulad sa US? Correct. Oh, gano'n naman, that is the right thing to do. Patawag mo yung Facebook. Pasabi mo sa Facebook, paimbestigahan. Ano tong mga to? Bakit may mga fake accounts? Ganyan. Eh, pinabangladesh yung nga yung page ko. O, eh, kayo nag-hire. Kayo nag-hire ng ng Bangladesh group para patahimikin ako. O, di pinayaman nyo ang mga taga-Bangladesh. Oo, true. And actually, sa totoo lang, no, ang hirap kasi dito sa Pilipinas eh. Yung pag ano nila sa yung taggy nila ng for the motherland mo, that brought damage to property sa part mo sas 'di ba? Because you have subscription there. 'Di ba? Income that you are entitled that they unlawfully took away from you. Umiyak ba kami? Diyos ko, to si Barbers. Alam ninyo, ang malaking problema ninyo ay ang flood control project. Ba't napunta sa trolls? Oo nga eh. Ba't yun yung naging ninyo, main problem? Ayun. Maluan Cheta, akyat ka, bilis. Milyones, Diyos me. Bilis, akyat ka. Pagkatapos, sabihin mo sa akin kung saan kukunin yung milyones ko. Bilis. Maluan Cheta, akyat. Akyat. Ayan, wag masyadong Apple kung hindi kayang panindigan, ha? Madam Speaker, the money involved is staggering, which can only probably come from illegal pogos and drug And only syndicates. probably ka. Putang ina, pinrivilege speech mo pa to. Pagkatapos probably ka ng probably dyan. Hindi ka naman pala sigurado. Operating in the country. Madaling ubusin ang hindi pinaghihirapan, ika nga. I rise to represent the aggrieved parties Actually, which tama yan. include Ipos mo no yan. less than the President. Madali talagang ubusin ang hindi pinaghihirapan. Kaya nga nakakabili kayo ng mga mamahaling relo. Tapos yung iba sa inyo may asawa na yung iba sa inyo may asawa na nademanda ng estafa kasi hindi nakapagbayad ng pera sa in order ng mga luxury bags. Na nagkakahalaga ng 29 million pesos. Totoo naman na madaling ubusin ang perang hindi pinaghirapan. Kaya nga iba sa inyo may mga kabit, may mga ganyan, may mga luxury cars. O sabihin niyo sa amin na kinita niyo sa pagiging congressman lang sa sweldo niyo sa Congress. True. Wag nga kayong etos. Ito naman si Barbers parang, ay nako, dun tayo sa kwentong parlor. Dahil tapusin natin to. Government officials, including myself,
and ordinary citizens who have been victims of these cybercrimes. I call to action all our agencies in charge of investigating these crimes to be more active and make their presence felt so that our people may be protected by the civil servants who draw salaries from their taxes. Do not be passive and wait for complaints to be filed before you act on the obvious transgressions of the law. Tangina! Gusto pa niya automatic. Kapag inaapi siya, kailangan daw yung mga law enforcement, hoy, mag-ano na kayo, mag-initiate na kayo dyan. Wag nyo na hintayin na may complaint. Grabe naman si Baby Barbers. Shit! I am filing my complaint here now, Madam Speaker, and I hope everybody's listening. We have been targets of these possibly pogo and drug money sponsored trolls and vloggers. I was just watching in the sidelines, waiting for some action from the PNP, the NBI, and the CICC. But I waited too long, Madam Speaker. I hope I'm not waiting in vain. Today, I am telling every peace-loving, truth-believing, and God-fearing good men and women of this country, let us not allow evil to triumph. Let us do everything for good to always reign on this land. To all you trolls and malicious vloggers, let me say this. It is all right to criticize us politicians. Kasama po sa trabaho at sa hazards ng public service yan. Pwede nyo kaming i-criticize hanggang magsawa kayo because we cannot be onion skinned. You can criticize us all you want as long as your criticisms are anchored on the discharge of our official duties and functions. But when you cross the line, Madam Speaker, and impute malice on what we do and attack our persons, you cease to be protected by your constitutional rights. Even the Supreme Court ruled that when your statements are done with malice, you are liable under the law. Panindigan na lang ninyo ang paninira ninyo. Hindi naman pwede na porke politiko, pwede mo nang akusahan ng lahat ng krimen at kasinungalingan, tapos wala ka ring pananagutan? Ano ka? Siniswerte? Matapang ka manira. Matapang kang mangutya. Tapos ayaw mong sumagot? Paano? Sino hindi Kung sumasagot? halimbawa, kami naman ang... Kasi ganito yan, Kong Barbers, no? Unang-una, sino kausap mo? Sino kausap nito? Gusto pala niya may kasagutan. Sino kausap nito? Ano ayaw sumagot? Sino kausap nito ni Barbers? Sino kaaway mo? Sino yung trolls? Name them. Identify them. Diyos me. na magsabi na ang pangit mo o ang baho ng hininga mo o iniwang ka ng kinakasama mo na napakaputi kasi ang itim-itim mo at ang liit-liit ng tenga mo. O wala ka namang kwentang abogado. Puro ka lang media at pasikat sa media, pero sa korte, kulata ka naman. Kita nyo? Paninirang puri na ang ginagawa ninyo. Bakla, hindi yan paninirang puri. Wait, sandali lang. Nasasaktan na siya sa mga ganon? Oo. Ano to? Yun yung puta. Yun na yung issue mo. Yun ang issue niya. Ang pangit-pangit mabaho na ginawa. Hindi ba siya nakarating doon sa mga trash talkan sa may bangketahan? Alam mo, Barbers, alta ka kasi. Hindi mo alam ganyan ang bardagulan sa kalye. Na parang feeling niya, no? Hoy, nag-iba na ang mundo natin. Ganito. Simula nagkaroon ng social media at nagkaroon. Bex, pumunta ka ng kalye. Mas malala dyan. Tangina, ano pinaglalaban mo, Barb?
O, di ba pang umirang puri yan, ang pangit mo. Ang baho ng hininga mo. Goodness gracious! Ano to? Tas ginamit mo pa yung privilege speech mo para lang dito, para lang mag-tantrum. Kapulpito. Putang ina. Dahil sa comment na mabahong hininga. Ano daw? Diyos Ano ka ba, Barbara? sensitive. Iiyak tuloy ako sa'yo. Ang sensitive grabe Parang, ha? Hindi ka nakaranas ng buhay sa kalye, no? Hindi ba siya nakaranas ng yung kantsawang barkada, ganyan. Oo. Ang bahong hininga mo. Wala kang friends? Tangina, wala yata naging kaibigan to Ang lungkot ng buhay ni Barbers. Diyos me. Hindi, alam mo, ang nangyayari ngayon sa kanila, they would like to salvage themselves. Kasi nga, feeling ko, kaya sinasabi niyang mahal, kasi mahal, makounter yung criticisms laban sa kanya. Hindi niya kaya, kaya ngayon pina-NBI na lang niya. Alam mo, Congressman Barbers, ganito lang yan, wala kasi nagmamahal sa'yo, kaya wala nagtatanggol sa'yo sa social media. True. Alam mo, Yeah. yung mga limits na magandang malaman dito, is your privilege, kunwari ayan kasi di ba nagpa-NBI ka na, Barbers, is your immunity to the extent that you can also ruin the constitutional right of other people. Kasi you have the privilege If you're going to say something libelous dyan sa pulpito, immune ka. Hindi ka makakasuhan ng libel. But if you're going to say such, and then later on, nagpa-serve ka ng subpoena base dun sa order mo. So basically, yung saservan mo ng subpoena, you are telling that these people are paid by drug lords and pogo operators, illegal pogo operators. In effect, ruining the life of these people and imputing this very, very damaging information to these people. Now, I would really like to test the limit of your immunity. Sa totoo lang I would love to test the limit of your immunity. Is your immunity that is constitutionally granted to you can actually also protect you from the constitutional guaranteed right of the people to express. I think that's going to be a very, very good argument sa korte. You cannot just do that. While you are immune diyan sa kasi lugi ang mga lugi yung mga pinaparatangan ni Barbers Siya nasa pulpito siya. Hindi siya makakasuhan basta-basta kahit libelous yung remarks niya. But there is a chilling effect on that. And you are also violating the constitutional guaranteed rights of the people na sinasabi mo na bayad ng pogo at hindi bayad ng pogo at bayad ng drug lords. On top of suppressing their freedom of speech, you are also damaging their reputation. Whoever kung sino man yung tinutukoy mo, if you cannot prove that they are paid by pogo or drug lords. I'm not so sure. I don't think it's been questioned before the Supreme Court. Is your immunity capable of protecting you when your exercise of that immunity, that privilege in the House of Representatives, in effect, is violating the constitutional rights of your critic?
I think that's going to be a very good case, di ba? I think that's gonna be a very, very good case. Ayun. Anyway, tapusin natin to. Hindi na yan protektado ng mga batas. Ang batas ay para sa lahat. Hindi lang para sa iilan. Hindi na Kung may actually mali siya doon, no? Yung sinasabi niya. Kasi ito yung ano niya, oh. puro ka lang media at pasikat sa media. Pero sa korte, kulata ka naman. Kita nyo? Paninirang puri. That's not paninirang puri. Hindi yan paninirang puri. Those remarks are not per se paninirang puri. Diyos ko po naman. Sino ba naman staff nito ni Barbers? Diyos ko. Na ang ginagawa ninyo, hindi na yan protektado ng mga batas. Ang batas ay para sa lahat. Hindi lang para sa iilan. Kung may nalalaman kayo na freedom of speech, wala naman pong freedom to defame. Freedom to insult. Freedom of speech includes freedom to offend. And freedom to insult. You have to prove malice, you have to prove damage to your reputation or whatsoever. But you have to pass the test of yung criticism in the performance of your duty. Are you being criticized as a public official while you are carrying out your duty? Anyway, magkakaalaman naman yan, Diyos ko. Pero disappointed ako dun sa staff ni Barbers. I mean, ba't nyo hinayaang mag-speech siya ng ganito ka unintelligent? Or freedom to slander. Lahat ng freedom ay walang freedom to slander kasi nga crime yon. Pero yung freedom to insult, freedom to offend, ganyan-ganyan, part yun ng free speech. Part yun ng free speech. For example, I think, kunwari, ganyan, I think Pia Wurtzbach is way better than Catriona Gray. Of course, that's going to be offensive dun sa mga team Catriona. That's insulting to their feelings or whatnot. But can you put me in jail by saying so? No, because it's part of my freedom. That's what I believe. You don't like it? Ditakpan mo yung tenga mo. Just me. Anyway. Karapatan ay hindi po absolute o walang katapusan. Kahit nga ang pinakauna at pinakaimportanteng right to life at liberty ay pwedeng alisin ng Estado upang pangalagaan ang buong lipunan at ang mga mamamayan nito. Wait. Narinig mo yan, Sas? Barbers is one of the co-chair ng Quadcom in which tinatakal nila ang EJK. And at the same time, Barbers is now saying that the state can actually take your life and your freedom. And it can be justified. Wait, I'm not making this up. Wait. Or freedom to slander. Lahat ng freedom at karapatan ay hindi po absolute o walang katapusan. Kahit nga ang pinakauna at pinakaimportanteng right to life at liberty ay pwedeng alisin ng Estado upang pangalagaan ang buong lipunan at ang mga mamamayan nito. Right to life and liberty. Pwede na daw pumatay ang Estado. Para ano na pangalagaan. Iba si Barbers, no? Sabi ko sa inyo, magkwentong parlor na tayo. I can't believe yung staff ni Barbers. Come on, you're embarrassing your boss. Kakahiya to, ah. Just me. Teka.
Patapos na to eh. You may be imprisoned or executed upang panagutan ang mga kasalanan sa lipunan. No, Mr. Madam Speaker, enough is enough. I think he's threatening the public, ano, na pwede kang papatayin ng Estado. Pwede kang papatay ng Estado for the greater good? Is that what you're talking about, Congressman Barbers? Grabe, sobrang abuse to ng privilege ni Barbers. OA, grabe, sobrang OA. He is actually giving warning, no, sa mga nagki-criticize sa kanya. Nagse-threat siya. We will not stand idly by anymore and allow your evil to triumph. We will do everything to make sure that you are brought to your senses and punished for your abuses and wanton disregard of the laws that safeguard everyone equally. In closing, Madam Speaker, I would like to extend my regards to all the trolls and the malicious bloggers out there and wish them the best of luck as they journey into another dimension called reality. Thank you, Madam Speaker. Salamat. Majority. He's sending threats to all his critics. He's sending threats to all his critics. That's what he's doing. And he's doing it in the most shameless way. Ayun. Teka, Parolado, hello. Hello, good morning ayan. sa amin. Good morning. Ayan, wait lang wiwi lang ako, naiihi ako. Sige, ihi lang ang pahinga dito. O ano na, anong apila mo sa barangay at parlor? Hindi, natutuwa lang ako dito kay Barbers eh. Kasi alam mo, minamanipulate niya yung mga bobo. Alam mo yon? Binabanatan niya yung nagsasalita na laban sa kanila. Pero yung ginagawa ng mga binabayaran nila, hindi niya, alam mo yun, pinagtatakpan niya. Katulad ng, sila ang nagbabayad eh. Sinong drug lord ang magbabayad sa inyo? Sa mga, sa mga katulad niyo? Pogo? Alam mo, walang to si Barbers eh. Walang nagmamahal dito. Diba? Kasi binabaliktad niya, pinagtatakpan niya, at ginagawa niya, yung nagpa-power trip siya, para pakita niya sa mga, tignan mo si Barbers, tinira yung mga, yung mga trolls na yung kumakalaban sa kanila. Alam mo yung gano'n, parang pinapakita niya, may tayo. Pero, ang pinagtatakpan, yung pera ng mamamayan, na ginagastos nila para mapagtakpan yung Andiyan pa ba kayo? Parolado? Hello? Nawala na siya. Ayan, natanggal. Sorry. Ayan, hello. Meron na ba? Yes, naririnig ka. Oo, yung nagpa-power trip siya, binabaliktad niya yung mga pangyayari. Kasi yung ginagawa ng tumitira sa mga katulad nyo, katulad pagtitira kay Inday. Hindi pantay eh. May pinagbibintangan siya, pero yung mga nagsusulat o mga tumitira kay Inday, sa mga tumitira sa inyo, na galing mismo sa pera ng gobyerno, hindi niya masabi. Diba? Ang bobo eh. Yan ang mahirap pag yung mga Pilipino hanggang ngayon na nasisilaw sa konting ayuda. Hanggang may Ayan, na-mute ka, Parolado.
Hello? Ayan. Ano eh. Bluetooth connected. Ayan, go. Ayan, di ba? Kasi tayo, dyan sa Pilipinas, hanggang ginagamit ng ano eh. Ano ba yan? Yung kahirapan ng tao ang ginagamit ng mga politiko para mag-stay dyan sa ano, sa power. Hmm. Katulad ngayon, ginagawang ayuda. Hanggang kailang may ayuda ang gobyerno. Hanggang maubos nila yung ayuda para makag-stay sila sa power. Mhm. Yung kay Sara, impeachment. Gusto ko matuloy eh, para magkaalaman kung sino yung tatayo. Sa ngayon, nag-iisip yung mga yan. Pinapakiramdaman ang kilos ng mga tao. Ngayon ang mga tao hindi kikilos. Hindi mo na sila Nawawalan ka ng audio parolado. Namumute yung sound mo. Ayan, nag-e-echo ka. Ayan. Paki-fix mo na yung audio parolado. Ayan. Dapat nga pinagbuti niya ang ginagawa niya dyan sa tuwad na pinagagagawa nila. Pikontalo yan si Barbers. Nakakatawa dito kay Barbers. It's very easy for him to say, no? That the state can actually take the life and liberty of a person if it's going to serve the welfare of if it's going to serve serve the welfare of the people, ganyan. Parang, ba't hindi mo naman naiisip yan dun sa nung nag-EJK nag-EJK hearing ka dyan. Diba? That whatever was done by the Philippine National Police sa paglaban sa droga, did it serve the welfare of the Filipino people? You didn't ask that question. Pero ngayon, nagko-question ka sa ang tawag dito, nagko-question ka na kayong mga vloggers, hindi absolute ang right ninyo, kayong mga trolls and vloggers. Hindi absolute ang right ninyo. The government can take your life and your liberty. So what do you want to do? 'Di ba? Anong gusto mong I think that he's threatening his critics. And alam mo yun, parang protected ba siya ng immunity niya dito when he's threatening his critics? That the government can take your life and liberty for public welfare. Kaninong welfare? Pagka kunwari tinanggal mo yung mga vloggers at saka yung mga trolls, sino yung magbe-benefit? Ikaw? Kasi ikaw yung biktima sa sinasabi mo eh. So, ibig sabihin, the public welfare is determined whether or not you're going to benefit from it. Ikaw ang sukatan ng public welfare. Ikaw ang sukatan ng public welfare. Congressman Barbers? Diyos me, grabe ha. Ayun, Miss Joey, pwede bang umakyat sa live mo? Ayan, o sige, magpaakyat ako siguro mga tatlo. Ayan. Pag si FPRRDEJK, pero pag si Barbie kasi sinabihan mo, siya mabaho hininga niya. Meron na siyang right to take the life and liberty of the people. Diyos me, dahil siya ang sukatan ng general welfare. Ang feelings niya ang sukatan ng general welfare. Nakakaloka. Yes, nakakatakot si Barbers.
Dapat kasuhan niya si Barber sa mga pinagsasabi niya na pananakot sa mga vloggers. Weaponizing the government against Filipino citizenry. Ayun. Ayan. Hello, hello, Fatima. Ay, naku. Fatima, ano, yung audio mo hindi malinaw. Naku, hindi ka namin marinig, baby girl. Ayan. Ano, malabo ka. Wala akong naiintindihan sa audio mo. Ayan. Fatima, disconnect ka tapos connect ka muna. Mamamatay ka na pala sa bad breath, sabi ni Sibilya. Oo. Hindi sakto yung actions na gusto ni Barbers dun sa kanya examples. Oo, sa grievance na mga tinutukoy niya. Parang ano yun, mabawin niya mo. Tapos i-exercise na ng government yung right niya to take the life. Buhay. Parang weird na construction ng speech, no? Kahit nga right to life, pwedeng tanggalin, ganyan. Parang, why don't you just focus? What exactly is your issue? Nagsimula lang yung issue na yan dahil unang-una kinikriticize kayo sa Quadcom. Ngayon, nag-ano-ano ka pa na, maybe ito ay pinopondohan ng mga ganito, kaya dapat itong imbestigahan kung pinopondohan nga sila. Bex, hindi kasalanan ng mga citizens ng Pilipinas na nagpapahayag ng kanilang saloobin sa social media kung walang nagmamahal sa'yo at nakikipagbardagulan para sa'yo. Period. Kaya alam mo na mahal ang bayad kasi nga siguro nag-attempt ka na kumuha ng bayad na magtatanggol sa'yo, ganyan. At ang mahal, kaya ka namahalan. Kasi nga, yung iba sa inyo dyan, merong asawa, yung iba lang sa inyo dyan, yung iba lang sa inyo dyan, Joey. Oo. May asawa, hindi binayaran yung luxury bags. 29 million. Hindi nga nabayaran yun Paano ka pa nga makapag-hire ng mga magmamahal sa inyo dyan, Joey? Diba? Imposible na yun. Hindi mo nga mabayaran yung utang Kaya nga na-demanda. Kaya alam mo na mahal kasi nag-attempt ka na mag-hire ng mga magmamahal sa'yo. Hindi mga nagkakaunsehan na nga sila, yung mga tumitira sa akin na flip-topper, sila yung nag-away. Oo, yung mga Yung bigla na lang yung mga flip-topper na tumitira sa akin, sabi ko, well, kung gusto nyo ng gangbang, let's not do it this way. Parang, tapos naloka na lang kung may mga nagsasabi sa akin, si ganito, sa kasi ganyan, nag-aaway, naglalaglagan na yung isa binabayaran daw ni Martin. Di ba yun yung pagkakasabi? Sabi ko, hindi lang yan nagkasundo, baka mahal yung binayad sa isa, maliit lang yung sa isa lang. Nagkaalaman, nag-iba pala sila ng talent fee. Kasi bardagulin mo ko, o binardagul kita, ikaw ba naman, syempre, pag bardago lang ganyan, girl, masasaktan ka naman kung binabardagol ka nung tinitira mo, di ba? So parang hindi sapat yung emotional labor, yung bayad sa emotional labor. Siguro nagkaunsehan, yung isa malaki ang bayad, yung isa maliit. Naaway-away. Di ba? Mahal ang bayad dyan. Ano yan flip-topper yan na eksena. Di ba? Yung isa nga, may kakilala si Emerald, si Banat Bay, sabi niya sa akin, may mga kilala sila na sinabihan na mahal daw talaga yung bayad, ganyan. Sabi niya, bahala ka kung gusto mong gawin yan. Pero ito sasabihin ko sa'yo, yung mga supporters ni Digong ay organic. Pag ginawa mo yan, lulusubing ka talaga yan, Jen.
Ginanon And they're niya. gonna do it with passion. Yes. Kasi ganito lang yan. Kung ikaw naniniwala ka na ito ay troll farm, at alam nyo yung mga troll farm na yan, kasi nag-hire kayo niyan. All you can do is to outbid. Magkano ba yan? Tigilan nyo na yan. Pak, tapal. Ganyan ang ginagawa. Lalo na, ganyan ang ginagawa halimbawa sa mga products, no? Products endorsement, yung mga products na kaka-launch pa lang or mga pelikula, ganyan, di ba ang daming troll farm niya na nagpo-promote ng mga eksena, may mga script, ganyang eksena. So ginagawa nila, and ina-outbid nila yung mga services para wag kang mag-aano ha, ganito. Di ba nga may binuko nga ako na na troll farm, na putang ina nung binuko ko, sinugod ako ng putang ina. Naalala niyo yun last year? Hindi, several months. Oo, yung sangkaterbang, yung nalaman mo nga na meron pa siyang parang pinaka-mother, ganon. Oo, na ganyan. Ito, talagang nilalako. Ito, meron akong ganito, may ganyan. Ay, naka-chat mo pa. Naka-chat ko pa. Tapos, di ba nilusob ako? Nilusob ako ng sangkaterbang trolls na ang dami nila talaga, sobrang dami, naloka ako. Na, hindi ba? Ganun lang kasimple yan. Basahin mo nga yan. Sabi ni MRE, I think our government needs to open a new department to address the pain and suffering by officials like barbers from trolls. Department of Hurt Feelings would be nice. Si Barbers daw yung secretary kapag natalo siya sa 2025. Ayun. Nakakaloka. May fake government ID pa na binibenta ata for identity. Ayun. Yes, may binibenta yan. Nakita ko nga, di ba? Ganun ang modus operandi nila. Nagbibenta rin sila ng mga fake ID para sa GCash. Kasi dun sa GCash ang bayad. Pero fake yung ID. Ngayon, syempre, bumibili sila, may mga nagbibenta, may mga gumagawa. PhilHealth ID ang madalas ginagamit nila. Kasi siguro yun ang pinakamadaling makunin or magawa, hindi ba, na ID. Ganun yan. Diba? Ang mahal yan. Ngayon, kung yung iba sa inyo dyan, may asawa na hindi nakapagbabayad ng luxury bags na 30 million. So, might as well. Yung iba kasi, no? Yung iba kasi talaga. 'Di ba? Yung iba kasi may asawa na hindi nakapagbayad ng luxury bags. Kaya siguro, wala talaga nagmamahal sa kanila, di ba? Kayo dyan, Joey, sa inyo dyan, may ganyan sa inyo. Di ba? Sa inyo, may asawa, hindi nakapagbayad ng luxury bags. Nadimanda na ng estafa dahil na hindi binayaran yung 30 million, di ba? Buti na nga lang, yung kapitbahay mo, no, hindi masyadong maingay. So, hindi... Oo, secret lang. Pero yung kapitbahay ko na yun, gusto maging barangay captain, ah? Kakaiba. Baka naghahanap ng pambayad. Kaya gusto niya maging barangay captain. Diba? Kung gano'n naman, yun lang, ganito lang yan, ha? Ganito, you have to accept the reality of trolls. Kung politicians ka, hindi mo pa ina-accept yung realidad, hindi mo na mapipigil yan. It's impossible. It's an entire industry, etc. Yung sinasabi kong troll po, hindi ito yung mga citizens nilalait ka online. Sinasabi kong troll, ito yung troll farm sila, hinar ito in order to promote a product. Kasi yung mga services na yan, ginagamit yan ng lahat ng mga companies, pag gusto nila mag-promote ng product, ginagamit yan sa showbiz, pag may gusto i-promote na pelikula, may gusto silang i-promote na love team, i-promote na ganito. It's an entire industry. It's not only being used in politics, so it is the reality of the situation. So, anong ginagawa ng showbiz? So, nag-hire sila ng counter-troll, nag-hire sila ganyan. Kaso, ma-afford ito ng showbiz kasi malaki ang kitaan sa showbiz, or meron silang sarili. Meron talaga sariling farm in order to actually
do the Mhm. trolling work. Ngayon, eto. Pero kung may tunay na nagmamahal sa'yo, yung mga nagmamahal Mhm. sa'yo mo ang magtatanggol sa'yo at hindi mo kailangang magbayad. Correct, Hindi correct. kasalanan ng mga tao na hindi ka nila mahal. Na Kaya hindi ka nila pinagtatanggol. Kaya nga true. nasasaktan ka lang sa mabahong hininga. Or di kaya pangit ka. Sakit na yung damdam. Nasira na yung puri dahil sinabihang pangit ka. Ano ba yan? Hindi ito maiintindihan ng mga ordinaryong Pilipino dahil itong mga laitan ng ito, nangyayari ito sa pang-araw na araw buhay. Pero yan Oo. nga, nasaktan ka na. Ano kayo, snowflake? Sobrang Napaka-sensitive sensitive. naman. Mm. Kung nasira ang puri mo, alam mo, kung mahal ka ng mga tao, kahit ano pang sabihin nila yan dyan, hindi ka nila iiwanan, hindi ka matatakot. Kaya ka natatakot siguro kasi nga, lumagpak talaga yung Survey. survey mo. Ngayon, sino may kasalanan? Baka may kasalanan ng troll farm mo, yung kalaban mo sa politika. Correct. Actually, yun yung ano, naririnig kong kwento sa kaparangan. Kasi even the ano raw no, yung mga known supporters ni Barber sa Surigao were pulling out after noong hearing kay PRRD ng Quadcom. Because the way PRRD was treated that time in which si Barbers yung isa sa mga may control ng hearing, a lot of his supporters did not really like the way they treated PRRD. So ito naman kitang-kita to no, and this is not something that is unusual. Marami yung mga marami yung mga local government officials na mag-pledge ng support kay BBM, kay Lisa, kay Martin, ganyan-ganyan. And then you're going to see a lot of comments na ay congressman, ay Gob, ganyan-ganyan. Kahit BBM kayo, boto kita pero Duterte pa rin kami dito, ganyan-ganyan. And things like that. But I think what happened, dahil nga kasi, ikaw kasi Barbers, dahil ikaw yung chair nung isa sa mga chair ng Quadcom, kasi dahil chairman ka ng dangerous drugs 'di ba, sa Congress. Isa ka sa may control on how the hearing would go. And you know, the way you treated the old man during that hearing, yung ginawa, napaka-passive-aggressive ninyo, itinabi niyo talaga si PRRD sa mga kay De Lima, kay Trillanes, pagkatapos pinahaba niyo talaga ng bonggang-bongga yung hearing and things like that. Sobrang passive-aggressive ng approach niyo kay PRRD. And yung mga traditional mong nagsusupport sa iyo na mga kilalang tao diyan sa Surigao at yung mga they pulled out their support from you. So ngayon, I think you felt the need to do something in order to somehow vindicate yourself. Kasi after that, nagkaroon ka ng issue tungkol doon sa drugs sa Surigao dahil doon sa bust na nangyari na 400 million na drugs from Surigao Port papunta ng Liloan na Leyte, in which nadawit-dawit pa yung kapatid mo. In that specific issue, of course, ang tawag dito, actually, I was calling you out to explain at nag-explain ka naman the following day. Pagkatapos, yung PIDEA ng region na sakop yung Surigao said that your brother is not involved doon sa Kinembular, ganyan-ganyan. You explained. And I think after mo mag-explain, nag-die out na nga yung issue eh. 'Di ba? Ano problema doon? I think you cannot stop people from talking about it kasi committee ka ng dangerous drugs sa House of Representatives. And it's very, very ironic. Sabihin na natin na hindi involved yung kapatid mo doon. Still very ironic that the drugs received in Liloan Leyte came from Surigao, your district. 'Di ba? And that is the part that you weren't able to sufficiently explain. So that's why you're receiving a lot of flack. Ganun yun. Ganun yun, Congressman Barbers. So dapat sana hindi kayo hindi kayo iyakin. And this speech of yours, aside from the fact na pinagmukhaan yung power tripper talaga ang sarili ninyo,
it also shows na parang meron po kayong parang hindi masyadong sound na pagkakaintindi tungkol sa limit ng speech, tungkol sa limit ng criticism, ganyan-ganyan. Freedom to offend is not, is part of your freedom of speech. Freedom to insult is also part of your freedom of speech. Hindi porket insulting ang words ay libelous at slanderous na. Hindi po yan equivalent. Okay? So, yung sa speech mo pa lang, ang dami mo ng mali, ang dami ng flaws. At kaya ka rin nakikriticize kasi you look like someone who doesn't prepare. I mean, yung mga ganitong pagkakataon, pipila ka dito bago ka bigyan ng privilege speech eh. Di ba may pila kayo dyan? When you're going to use your time to, to deliver a privilege speech. And it looks like you did not prepare well. Ang pangit po ng speech ninyo. Ayun. Ayun lang. And you're not gonna be, you're not gonna have a free pass just because nanakot ka ng bonggang-bongga. And in fact, if you're going to act on your idea of defending yourself dito sa mga trolls and vloggers na kinikriticize ka at sinasabi mo na maliciously criticizing you, I think you're going to receive a tsunami of bashing. I'm telling you that. Kung di mo kinakaya yung mga legitimate criticism doon sa Quadcom, sa performance ng Quadcom, once you take action on this very, very silly grievance of yours, you're gonna receive and probably you would not be able to recover from the political, loss of capital kapag you act on it. Biruin mo, you're going to ask law enforcement to go after people na merong issues like bad breath, pangit, talo ng lawyer. Mas nakakatawa kayo pag isipan yung Hindi, mabuti yung yan. You're not sinasabi gonna mo, recover. Sinasabi mo, Congressman Barbers, no? Ito lamang po ay mula sa kwentong parlor. Ikaw ay kwentong Barbers, ako kwentong parlor. Mm-mm. Sinasabi mo na ang mga kriminal ay namamayagpag sa social media at ang tinuturo mo vloggers at what's this? Trolls. Trolls. Mm-mm. Ganito ka ka-detach sa nangyayari sa social media. Paulit-ulit nang nire-raise sa social media ang maraming nawawalang bata at hindi mo yan ina-address, hindot ka. Inuna mo pa yung feelings mo dahil sinabihan kang mabantot ang hininga. At saka pangit. Wala kang kaalam-alam. Naloloka ka kami sa social media. May mga nagsha-shabs na naka-live. True. Bakit yan ang hindi mo pinapansin? Ang pinansin mo talaga yung mga nagsasabing mabaho ang hininga mo. Kaya yung kwentong barbers mo, wala yung panahon sa kwentong parlor. Dahil lang sa parlor lahat ng chismis. Correct. Lahat. Mga nagpapachupit. May mga Nakakaloka ka. Inuna mo talaga yung feelings mo sa mabawang hininga. Nagkakagulo na nga kami din sa social media. Ang daming batang nawawala. Yung feelings mo at hindi siya ina-address. Hindi mo siya ina-address. Correct. Yung live na nagsashabs, nakakaloka. Mm-mm. Nakakaloka. Hello, Parolado. Ayan, i-finish mo na ang iyong speech. Hindi, yung mabalik tayo dun sa impeachment. Ang ko, sana matuluyan para magkaalaman. Di ba? Tsaka, alam mo, ngayon ikot na puwet nila eh. Hindi nila alam kung ano gagawin eh. Ito tatandaan nyo, yung EDSA, yung unang EDSA, it takes years bago na naging successful. Kaya yung unti-unti nating pag-grupo-grupo, dadating ang araw, puputok yan. Kaya yun ang hindi nila maintindihan kung anong gagawin ng kabilang grupo. Ayaw na nilang mangyari yun.
Kaya ngayon, ang ginagawa, sila binabayaran ang mga tao through ayuda. Paano pag naubos na ang ayuda? At ang ano natin, ang kailangan natin, yung mga businessmen, umpisa na hindi magbayad ng tax. Doon yan. Doon na talaga puputok yan. Ang sama na ng ekonomiya ng Pilipinas. Wala ako sa Pilipinas ha. Nakikita ko lang. Ang nangyayari dito sa ibang bansa, hindi dito sa mga OFW, dito sa mga US, yung BBM pa rin ang ano nila kasi yung mga kamag-anak nila, kinukwento, uy, nakatanggap kami ng ayuda galing sa administrasyon. Ang galing nila. Yun ang pagtatakip na ginagawa ng administrasyon para hindi makita kung anong nangyayari, kung ano ang problema. Mm-mm. Yun lang. Yung si Barbers, nako, wala mala. Kung buhay yung tatay at yung tiyuhin yan, baka napitik yan eh. Mm-mm. Walang-wala sa walang-wala doon sa dalawa. Yun lang. Senator yung tatay niya eh, di ba? Oo. Senator, yung Robert Barbers, Oo. yung... Pati yung tiyuhin niya, magaling. Magaling ang mga barbers ng mga panahon ng barbers eh. Oo, kasi yung nakakausap kong supporter ng barber, supporter ng tatay eh. May Magaling yung parang napamanang support sa kanya yung naibigay dahil Oo. dun sa tatay eh, sa political capital ng tatay. Ito kasi, para masyado itong na-spoiled eh. Kasama to dun sa yung time ni GMA yata ito Yung Umusbong yung mga batang congressman during that time. Yes. Subiri, sila Yes, yes. Spice Boys. Spice Boys, Oo, yun. Spice Akala Boys. niya, ganun pa rin. Eh, wala na silang asim. Lalo na to, balimbing tong, na to eh. Wala, kita mo naman yung nakaupo si Presidente, si Duterte, di ba? Kulang na lang, amuyin yung puwet ni Duterte yan eh. Tapos biglang ganunin ang trato ni Tapos alam mo yung Di ba sabi niya gusto pa nga daw niya sana ma-extend ang term ni Yes, PR. yes. Pero alam mo yung ginagawa niya, nilalaro niya. Babanatan niya, pero sasabihin, Mr. President, baka gusto niyo na magpahinga. Alam mo yun, parang ginagagon niya talaga yung mga tao. Sana naman matuto na tayo. Matuto na kayo dyan sa Pilipinas. Walang Marami ako mga kaibigan sa Pilipinas. Tinatanong ko, kamusta na kamusta na nangyari dyan? Ha? Hindi namin alam. Kasi busy sila sa paghahanap buhay. Para maitawid ng gano'n. Saan ka punta? Pupunta kami sa barangay. May may paayuda. Sabi ko, kunin niyo yung ayuda. Pero alam niyo ba, yung ayuda na yan, pera niyo yan, hanggang kailan ginagawan tamad ang mga Pilipino hanggang ngayon. Yan ang panlaban ng administrasyon. At nakakatakot yan, yung pananahimik ng dilaw. Tama kayo, nakrinig ko sa inyo, after Sara, sino ang susunod nilang tatargetin? Diba? Ang isa pa, tatandaan nyo. Ako dati doon ako sa matanda eh. Tandaan nyo, Romualdez din ang sumira doon sa matanda. Tatay yata nito eh. Tatay yata niyan. Tatay ni Diba? Martin, si Diba? Coco Romualdez, diba? Kita mo yung nanditong Romualdez. Anong sabi sa mga Pilipino? Oy, umuwi na kayo. Pagkaupo ni umuwi na kayo. Wala man lang compassion doon sa mga tao nandito na. Ganun lang ba yun? Wala man lang, natin yan. Tignan natin. Diyan muna kayo. Relax muna kayo. Tignan. Umuwi na kayo. Parang ganun. Para hindi kayo magka-problema. Wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam sa mga Pilipino. Kaya sana tuloy-tuloy yung mga yung mga katulad nyo. Sana matuloy-tuloy. Kasi tuloy-tuloy po kami as long as you keep us independent. Ayan. Yes, ang problema kasi nadadali kayo ng kabila ang grabe yung nila. Grabe yung banat. Talagang nililiko nila ang totoo. Talagang binubus nila itong si BBM at itong si Tambaluslos. Grabe.
halat kitang-kita mo. Ang problema lang is yung talagang walang pinag-aralan o talagang yun doon sila tinitira. Doon sila kumukuha talaga ng panangga para sa mga katulad nyo na naiintindihan kung ano ang nangyayari. Hirap na hirap kayo mag-penetrate. Accept it. Hirap na hirap, di ba? Kung konti lang tayo, yung viewers nyo ngayon, 2,000, mga 10,000. Pero ilan yung mga naghihirap na ang hinihintay yung ayuda na hindi sila mag-iisip. Ibig sabihin, inuuna nila ang tiyan nila bago sila pag-isipan kung ano yung darating, yung future ng gobyerno ng Pilipinas. Diba? Yeah. Anyway, thank you very much. Salamat. Maraming Lagi ako salamat. nakikinig sa inyo almost every day. Almost Ayan. every day. Thank you. Maraming salamat po sa inyong suporta and sa pag-share ng thoughts. Ayan. Thank you. I have to hide my name kasi marami akong mga kaibigan na mini-message din ako, pinapadala kung ano yung mga ginagawa. Alam mo yung group chat, hindi ako nagpapaano na dito tayo sa tama. Sila mga nabubulaga, hayaan mo na lang sila. Hindi na ako nakikipag-discuss sa kanila. Alright, thank you very much. Thank you very much po, Sir Parolado. Ayan. Hello, Ma'am Rose France Creo. Lalaki po. Ay, lalaki siya. Okay. Hello, Rose France. Ayan. Ayan. Go. Yun lang tungkol doon sa sinasabi ni Barbers na bayaran daw kayo. Ba't kayo magpo-post ng GCash at PayPal account nyo? Para to support your cause. Di ba? Ang bobo. Kasi syempre kung ano yan, kung Pogo yan or I'm pretty sure malaki magbayad yan, di ba? Kaya nga, bakit pa kayo magpo-post ng PayPal, GCash account nyo kung bayad pala kayo ng Pogo ng Narcos? Ang tanga. Di ba? Hindi natin Malapit baka may lang. evidence siya. Nagpa-NBI na eh. Di ba sinabi ko nga sa'yo, in France, Creo, yung totoong binabayaran nila, nag-away-away na. Naloka nga ako, nag-away-away yung dalawa. Kasi nga, yung isa nilagyan niya na binabayaran daw pala yun ni Martin daw. Pareho na naman ata sila, kasi pareho naman silang tumitira sa akin. Feeling ko talaga, nagkaguyuan. Baka mas malaki yung binayad sa kabila, mas maliit dun. Gano'n lang naman yan sila. Sabi pa ng isang nang-away sa'yo, di ba nag-aaway-away na sila? Sabi nung isa, hindi naman sa pagmamalaki, mas magaling naman ako sa kanya. Exactly. Mas malaking bayad sa kanya. Mas malaki yung binayad dun sa kabila, kaya nagkaguyuan yan. Na parang puta. Diba? So, sa tingin, mahal pa sila. Dapat pagtatagpasin ng mga dila ng mga yun. Diba? So, yun lang. Thank you so much for the time. Very, very welcome, Rose France Creo. Ayan. Actually, dapat gawin ni Barbers, pangalanan niya kung sino yung pinoproblema niya. Para masagot siya. Kasi sabi niya ganun, pag tinanong kayo, di kayo sumasagot, sino kaya kausap niya? Di ba? Para maudyukan natin na sumagot. Di ba? Para maudyukan natin sumagot. Kausapin niyo naman natin si Barbers, malungkot. Di ba? Kausapin niyo natin si Barbers, malulungkot. Walang walang kachokaran. Malapit lang ako kay Barbers, dinagukan ko yan eh. Diyos ko, nakakaloka siya. Thank you, Miss Joey and Miss Sass. Thank you, Rose France Creo. And, if I may, yung session na yon yung pinakita ko sa inyo na nag-deliver ng privilege speech si Barbers. That's only 1 hour, ha? That's only 1 hour. So parang siya talaga yung main event doon. Yung privilege speech niya talaga yung main event doon.
after niya, nagsalita, siya yung una. After, si Adjong nag-deliver din. Hindi, may ano rin sila, parang interpellation yata to. Okay. So, siya lang pala yung nag-privilege speech. Siya lang yung siya yung main event. This session, noong, kailan to? December 4. December 4 only lasted 1 hour and 20 minutes. Kasama na yung almost 10 minutes na speech ni Barbers. Ayan. Tama, 10 minutes na speech niya. So, kumbaga parang, talaga gagamitin niyo yung privilege speech niyo dyan. Yung privilege speech mo para dyan, talagang isang araw na plenary para dyan. Ayun lang. Okay. So anyway, asa na si Emmanuel? Nawala na si Emmanuel. Ayan. Anyway, sige, may pumasok pang isa. Ayan. Game, last. Before tayo mag-end live. Hello, Dara. Hi. Can you hear me? Yes. Oh, yeah. So, matagal na ako nanonood sa inyong dalawa ni Sas. Tsaka, oo, matagal-tagal na rin. Hindi lang ako makatiis. Kasi sabi mga nagtatawanan kami kanina ng asawa ko, sabi ko, ang nagme-meltdown si Barbers. Ang tagal-tagal na niyang mga followers ni President Duterte. Hindi ko talaga masabi na ex-president si Duterte kasi ngayon parang si Pangulong Duterte pa rin yung pangulo natin, At saka sa totoo lang, taga-Tacloban ako. Nahihiya ako sa ginagawa ikinahihiya ko yung ginagawa ni Martin. Sa totoo lang, si Martin naman, noong panahon na nandoon pa ako sa Pilipinas, nang magpakasal si Alfred at saka si Kring Gonzales, nandoon yan si Martin. Nagulat nga ako na makita ko ngayon si Martin kasi mahaba yung buhok niya, nakapunitel pa siya noon nang makita namin ng kasal ni Tapos nakita ko, ay, laki-laki na pala ni Martin, Tapos sabi ko, parang busog siya. busog siya ngayon. At saka, talagang kinahihiya ko yung ginawa ng tingog, sa totoo lang. Kasi, nang makilala ko yung party list na yan, parang inabuso talaga nila yung pondo ng tao. Talagang hindi lang talaga ako makatiis na hindi magsasabi. Papunta ngayon kay Barber, sorry, Nasegue ng konti. Napasegue ako kasi hindi ko talaga matiis na hindi sabihin na ikinahihiya ko yung ginawa ni Martin kasi hindi naman talaga siya taga-Tacloban sa totoo lang. Kaya talaga ba? Ay hindi yan pinanganak doon. Hindi yan taga-Tacloban, no? Kaya sabi ko sa lahat so, parang ng mga roots na lang pala yung niya kasi syempre yung mga Romualdez, si Imelda kilala pero sa totoo lang hindi yan sila mga taga doon. Hindi nila kilala ang mga waray. Mga walang hiya yan. Hindi nila kilala ang mga waray. Kaya sabi ko, bakit nila inaangkin ang Tacloban? Bakit nila inaangkin ang Leyte? Sa totoo lang, hindi yan mga taga doon. Mga walang hiya yan. Mga Alta yan eh. Hindi nila kilala ang Pilipino. Sabi nga ni Doc Lorraine Badoy, mga walang hiya yan. Hindi nila kilala yung mga Pilipino. Lalong-lalo na si Martin, hindi niya kilala mga waray. Mga mga Alta. Kami mga hampas lupa lang kami, hindi kami mga kaya galit na, ewan ko ba, parang, syempre, sa kahirapan na rin siguro, no? Kahit sasabihin na nating maraming tao ang nagsasabing ayaw nila, pero, of course, sasabihin ko naman, tanggapin yung pera. Kasi, atin naman yan eh.
Pero wag niyong ibuto yan. Kasi talagang hindi namin kilala yan. Hindi niya kilala ang mga taga-Tacloban. Hindi niya kilala yung mga taga-Leyte. Kaya ngayon ko nga lang nakilala, may Yeda pala. Yang si Asedre. High school yata ako or college. Wala, kilala ko na yung apelyido nila, pero hindi yan yung nakilala kong Asedre. Kaya, Ano yata siya from Cebu originally, si Jude Asidre? Kaya nga, sabi ko, hindi nga nila kilala. Baka meron silang sabihin na natin mga kamag-anak dyan. Kaya napunta yan sila. Pero sa totoo lang, hindi nila kilala yung mga taga-Leyte. Kaya naiinis ako pag sasabihin na lang sa Tacloban. Yeah, sana hindi na siya manalo. Sana nga. Gusto ko nga pumunta si Inday doon eh. Ikampay mo sa mga kamag-anak nyo, sa mga taga doon. Huwag na iboto. Lalo na ngayon, Miss Dara, no? Lalo na ngayon, merong kalaban si Martin. Sabi ko nga, uy, ikampanya natin para hindi na yan manalo nung walang niya. Kasi pag hindi yan manalo, hindi na siya maging house speaker, hindi na siya makapagpasa ng pundo ng bayan. Kala mo siya yung may-ari ng Pilipinas, mga walang niya. Kaya sabi ko nga, yung sinasabi ni Barbers ngayon na parang nakikinig ako kanina, sorry, patalon-talon ako ng kasi nakakatawa kasi si Barbers kanina. Parang yung sinasabi niya, parang si Lisa yata yung pinatatamaan niya. Yung pangat, mabawi niya. At saka lawyer na walang pwede. Pinatatamaan niya yung si Lisa. Sino pa naman ang sa kanya magtatanggol? Lahat ng tao yata sa buong Pilipinas nakikita na parang wala na talaga tayong patutunguhan. Lahat kanila na. May bago pa ngayon. Kahapon, I don't know, kagabi yata dyan sa inyo. Na nagkaroon ng MOA, yung Tingog at saka yung DBP at saka yung PhilHealth, Tingog, DBP, MOA. Ako'y inis na inis dyan. Bakit nila ginalaw yung kontribusyon ng mga tao? Sa totoo lang, hindi na ako American citizen na ako, pero nagbibigay pa rin ako sa mga kamag-anak ko. Kaya inis na inis ako dyan. Sabi nila, bakit ka nakikialam? Hindi ka naman taga dito. Hoy, nagpapadala po ako ng pera dyan. Kaya may kinalaman, kaya kagaya kay Maharlika, may kinalaman din kami, may contribution kami dyan eh. Kaya nga nakakainis. Sorry, yun lang po. Yun lang po yung yung take ko. Thank you, Miss Dara. Salamat sa pagpaakyat. Ayan, salamat din po sa pag-share ng thoughts. Ayan. Ay mga kaibigan, kapatid sa pananampalataya, ayan. At sa paniniwala. 1 na. So 5 oras na tayong live, ay mag-end live na ako. Maraming salamat sa pag-join. Ka-Moisture, meron ka bang last word? Ang last words ko ay, kung mabaho ang hininga nyo, mag-toothbrush na lang kayo. Bakit kailangan pa yung NBI nyo? Huwag ka magtawag ng NBI. Di, mas mura lang. Mas mura ang bumili ka na lang mouthwash, magkano ba yan? Mag-ambag-ambag na lang kami, magkano ba yan? Wala ba kayo pambili ng mouthwash? Aabalahin niyo pa si Judge Jimmy Santiago. Oo nga. Alam mo, I'm pretty sure, no? Kasi yun yung judge namin kay Jower. Napaka-very, niyan, si Judge Jimmy Santiago. Very amiable and level-headed. I'm pretty sure, sir, natatawa kayo sa mga ganito. Actually, he looks very, yung, kasi nung parang tinanong siya na, sabi ni Ombudsman Martires, pwede raw niyang kunin yung kaso na ganito anytime, ganyan. Actually, excited siya. Di kunin niya na para wala na akong problema.
He looks like a guy na ipit na ipit. Well, And he's a sounds like a guy very, na ipit na ipit. because he pagkakakilala ko sa kanya, no, as a judge, he's very straight edge and fair. And, sir, kung yung sabihin hindi kayo natatawa sa mga nangyayari. Can you imagine, pupunta ka sa judge, sasabihin mo na judge, sinabihin ako na mabahong hininga. Puta! Kailangan nyo itong imbestigahan. Kasi sinabihan ako mabahong hininga. Just me. Ano ba yun? Pwede ba gamitin yung privilege speech mo in order to pabulaanan na wala kayong kinalaman sa drugay? Dapat doon mo na lang binuhos. Kasi, you know, napaka-petty. Napaka-petty ng mga examples. True. Anyway, yun lamang po. Ikaw, maraming salamat. Maraming salamat sa nagpadala ng GCash sa akin at kay Ka-Moisture, Sas Rogando Saso. At